Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan. Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Maayong aga, bagong Pilipinas. Para sa isang healthy Sorsogon Region, kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po si Leah Dominguez Reformado kasama ang aking partner sa kalusugan, Joriza H. Camag. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayang kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM.
Ngayon po ay Martes, March 18, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. CRMC binuksan ang bagong Regional Blood Center. Binuksan ng Cotabato Regional and Medical Center ang Soc-Sargen Regional Blood Center kasabay ang pagpapakilala ng kanilang bagong logo noong March 6. Layunin nitong suportahan ang Universal Healthcare Law para masiguro ang pantay na access sa mga serbisyong pangkalusugan, kasama na ang maaasahang supply ng dugo. Pinangunahan ito ni Undersecretary Dr. Abdullah B. Dumama Jr. at iba pang opisyal. Hinihikayat ni Yusek Dumama ang voluntaryong pag-donate ng dugo dahil ito ay nakakapagligtas ng buhay. Anya, huwag po tayong mag-alinlangan na magbigay ng sariling dugo dahil mapupunta naman ito sa kabutihan. Pinapaalalahanan din niya ang madla na sa pagdodonate ng dugo, hindi lang buhay ng iba ngunit pati na rin ang atin ay maaaring masalba. Ang bagong logo naman ay simbolo ng kanilang panibagong pangako at dedikasyon sa maayos at maaasahang serbisyo ng dugo. Samantala, Soc-Sargen nagtipon para sa Universal Cancer Care. Idinaos ng Department of Health Center for Health Development Soc-Sargen Region ang kauna-unahang Cancer Summit sa rehiyon na may temang Close the Gap for Universal Cancer Care. Nagtipon ng mga healthcare professionals sa The Farm at Carpenter Hill, Coronadal City para pag-usapan ang mga bagong update sa larangan ng cancer. Pinabulaanan din sa summit ang mga usap-usapan tungkol sa sakit tulad ng hindi totoong ang pagkain ng asukal ang sanhi ng cancer at hindi rin totoong dahil positive thinker ka, hindi ka na magkakaroon ng sakit na cancer. Layunin ng summit na itaguyod ang accessible at equitable cancer care para sa lahat sa pamamagitan ng kaalaman at maagang deteksyon. Kasunod naman ito, DOH Soc-Sargen CMU nagbigay ng kasanayan sa CHO or City Health Office General Santos City sa pagharap sa media sa gitna ng krisis. Sinanay ng Department of Health Center for Health Development Communication Management Unit ang General Santos City Health Office sa interpersonal communication, crisis communication at pagharap sa media. Sa 5 araw noong March 3 to 7 na workshop sa East Asia Royal Hotel Jensen na nilahukan ng mga health workers ng NIP o National Immunization Program at Health Emergency Management Staff, tinalakay ang kahalagahan ng emotional intelligence at client-centered communication. Binigyan diin ang risk at communication para labanan ang mga mali at nakakabahalang mga impormasyon, pati na rin ang mga hakbang na maaaring gawin para malabanan ang fake news. Tinuruan din ng mga kalahok ng tamang pakikipag-ugnayan sa media na itinuturing na partners sa pagpapakalat ng totoong impormasyon. Nagsagawa rin ng press release writing exercises at press conference simulations para sukatin ang kanilang natutunan. Sa kabilang dako naman, babae, bida sa DOH CHD Soc-Sargen. Feminismo ipinagdiwang. Ipinagdiwang ng Department of Health Center for Health Development Soc-Sargen ang National Women's Month sa pamamagitan ng pagtataguyod ng feminismo sa lugar ng trabaho. Sa temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Nag-alok ang DOH CHD 12, katuwang ang TESDA ng libreng wellness services tulad ng body massage, haircut at manicure para sa mga babaeng empleyado. Ayon kay Dr. Edward Jane S. Montañer, karamihan sa kanilang organisasyon ay kababaihan at wala nang dapat na pagkakaiba sa tungkulin ng mga kasarian. Pinabulaanan naman ni Attorney Ergel May Rosal ang mga maling pananaw ukol sa feminismo at kinilala ang mga pagkakaiba o pakikibaka at tagumpay ng mga babae sa paglipas ng panahon. Layunin ng pagdiriwang na ito na kilalanin ang kakayahan at kontribusyon ng kababaihan sa bagong Pilipinas. At para sa huling balita, ihatid sa atin ni Partner Jerisa. Partner Jerisa, pasok. Soc-Sargen para sa isang 3 araw na workshop tungkol sa etikal at responsableng pagbabalita ng suicide at iba pang issue ukol sa kalusugang pangkaisipan. Mula March 12 to 14, ginanap sa Microtel by Wenham General Santos City ang workshop na inorganisa ng Department of Health Center for Health Development Soc-Sargen Region. Tinalakay ang mga ethical considerations, tamang paggamit ng lengguwahe at pag-iwas sa sensationalism sa pagbabalita ng mga kaso ng suicide. Nagkaroon din ng mga interaktibong talakayan at aktibidad para sa mas malalim na pag-unawa ng mga kalahok.
Layunin ng pagtitipon na mas maging maalam at sensitibo ang mga mamamahayag sa pamamaraan ng pagtalakay ng mental health issues sa media. Dumako naman tayo sa ating March 2025 health programs. March is Colorectal Cancer Awareness Month. Bituka ay pangalagaan, cancer ay iwasan. Panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng TED, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak at maagang magpasuri para sa colorectal cancer. Ipinagdiriwang din ngayong buwan ang Drowning Prevention Month. Do your part. Be water smart. Alalahanin ang 4 Bs upang maging handa at ligtas mula sa pagkalunod. Una, bantay. Bantayan ang mga batang lumalangoy. Pangalawa, bida salbabida. Gumamit ng life vest o salbabida. Pangatlo, barrier. Takpan ang mga drum o balon at maglagay ng harang sa malalapit na anyong tubig. At pang-apat, bawal ang alak. Huwag uminom ng alak kapag lalangoy. Ngayong buwan din ng Marso ay Rabies Awareness Month. Rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan upang mabakunahan ng libre ang inyong mga alaga taon-taon. Ang buwan ng Marso rin ay National Women's Month. Mahalaga ang kalusugan ng kababaihan. Ate, nanay, lola, may mga serbisyong pangkalusugan para sa iyo. Pumunta sa pinakamalapit na health center o DOH hospital para sa mga sumusunod na serbisyo. Bakuna laban sa cervical cancer, pangangalaga sa buntis at bagong panganak, family planning methods, suporta para sa women living with HIV, women and children protection units and assistance, at mental health support. Binibigyang kamalayan rin ngayong buwan ang World Obesity Day, Philippine Digestive Health Week, International Ear Care Day, at World TB Day. At yan ang ating health program sa buwan ng Marso. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap ng mga balita. Salamat sa iyo, partner Jeriza. Hatid sa atin ng DOH, CHD Sock Surgeon, Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sock Surgeon. Manatili po kayo nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik, ating pong pag-usapan ang paksang Understanding the Movement of Gender Equality in the Philippines. Hatid sa atin ng isang espesyal na panauhin. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman. Mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. March is Colorectal Cancer Awareness Month. Ang cancer sa colorectal ay isang uri ng cancer na nagsisimula sa malaking bituka o sa rectum. Kaya naman, maging proactive sa ating kalusugan. Magpa-check up at magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang maagang pagtuglas ay susi sa paggaling. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na primary care provider dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ayan,
maayong aga sa inyong tanan. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Muling ngayon po ay March 18, 2025 at tayo po ay live sa DOH-CHD or Center for Health Development Soc Surgeon Regional Facebook page at mapapakinggan din po sa 107.3 Radio Latigo FM mula 11 ng umaga hanggang pananghalian mga kababayan. Magandang umaga sa iyo, partner Jeriza. Kumusta ka naman? Magandang umaga sa iyo, partner Leia. Okay naman ako ngayon. Tuesday, right? Yes. Martes. Happy National Women's Month. Kabayan o woman. Yes. Kumusta ka naman sa pagdiriwang ng ating National Women's Month? Sa National Women's Month, ayan, pinapayagpag natin ang karapatan ng mga kababaihan at kasamang isang napaka-espesyal na panauhin, mas lalo pa nating pag-uusapan at mas iintindihin ang importansya ng selebrasyong ito ngayong umaga. Yes, at dahil dyan, kasama natin sa talakayan ngayon ang isa sa mga kababaihan ng henerasyong ito na nagtataguyod sa kamalayan ng mga mamamayan patungkol sa karapatang pantao. So, without further delay, pakilala na natin mga mahal naming manunood at tagapakinig. Atin pong i-welcome si Attorney Ergel May E. Rosal, ang Attorney 3 ng DOH-CHD Soc Surgeon Region. Maayong aga, Attorney. Welcome po sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Bati po kayo, Attorney. Good morning po. Happy National Women's Month po sa ating lahat, sa ating mga kababaihan, sa tanan nga nanay, mga ate, manghod, tita, mga co-workers. Happy National Women's Month po. And thank you for inviting me here today. Yes, welcome back sa talakayan para sa kalusugan, Attorney, no? At ngayon natin, abang ipinagdiriwang natin ang National Women's Month tuwing Marso, palawakin natin, no, yung kaalaman natin regarding this topic. So, di ko na patatagalin pa, Attorney, no? Unang katanungan na natin agad-agad, no? Dahil ngayong buwan ay pinagdiriwang natin ito para maitaas ang ating kaalaman pa dito. Actually, taon-taon to, Attorney, no? Ay pinagdiriwang na ang National Women's Month. Ano po ang kahalagahan nito? At bakit po ito ipinagdiriwang? So, itong celebration po natin ng National Women's Month, we celebrate this annually during March po. So, this is important because during this celebration, we are actually acknowledging the historical struggles of women. Because alam naman po natin, historically, women, including Filipino women, were denied education, leadership opportunities, and even economic independence. And we are also recognizing through this celebration their achievements over time, and also through these celebrations we are given the platform to discuss gender-related concerns and also para makapagbigay din po ng kaalaman regarding mga batas, mga polisiya po na nagpoprotekta po sa rights po ng ating mga kababaihan. So ito pong selebrasyon na ito actually po hindi lang po dito sa Pilipinas. So itong selebrasyon po ay matitrace back po natin ito in the early 20th century. Yes, Attorney. 1911s pa po actually yung first celebration of International Women's. 1911 yes Attorney. Po. So matitrace back po natin ito during early 20th century feminist labor, feminist labor movements po. So during this movement, itinaguyod po ang mga karapatan ng mga kababaihan sa pagboto, sa working conditions, and overall po para mapaganda po yung kanilang sitwasyon po sa kanilang mga buhay. Ay, yes, thank you so much, Attorney. Actually, dun pa lang parang from history back na tayo. Ngayon po tayo kasi ilang henerasyon tayo. Ako kasi Generation X. Meron tayong Gen Z dito, Attorney. Kompleto kasi millennial ako. Millennial, ayan. Kompleto tayo. So, mga kababayan at mga kababaihan, hindi bago pala ito. Hindi. No, sabi ni Attorney, 1911 pa ito. Ano masasabi mo naman sa isang Gen Z dito? Naririnig mo na ba itong National Women's Month before bilang Gen Z? Partner yes po, partner. Naririnig ko na po ang National Women's Month bilang isang Gen Z. Rather, dati pa. Pero ngayon, nalaman ko na 1911 pa pala ito pinagdiriwang. So talagang napaka-timely na every year pinagdiriwang natin ito para
i-champion ang mga historical struggles and at the same time achievements ng mga kababaihan since dati pa hanggang ngayon. Ayan. At dahil dyan, could you tell us more about this attorney? Especially sabi mo kanina from yung mga karapatan ng mga kababaihan ngayon. Tapos ano yung mga achievement ng movement na ito? Okay po. So, to give further information po, actually, the celebration really origins from feminist movement, feminist labor movements to be exact. So, the celebration since then is actually a feminist statement na we are acknowledging the struggles, we are recognizing the achievements through those struggles, and we are continuing the fight for gender equality po. Yes po. Acknowledging the struggles. Kinikilala natin. Yes po. Hanggang sa, eto na nga, may achievement na tayo. Yes po. Ano yung mga yun, attorney? So of course, through the struggles of the different women from the earlier generations, over time we have significant achievements po. Kagaya na lang po dito sa Pilipinas, meron na po tayong iba't ibang batas po na nagpoprotekta at nagcha-champion din po ng mga karapatan po ng ating mga kababaihan po. So, later on, maybe meron po tayong opportunity to delve on po kung ano po yung mga iba-ibang mga batas at mga polisiya po na nagproprotekta sa ating mga kababaihan. Yes, attorney. Attorney, nabanggit mo yung feminist labor ba yun? Ano pong ibig sabihin ng attorney? So, yung keyword po talaga po dito is feminism. So, kung kayo po ba, narinig niyo na po ba yung term na feminism? Or if you have, yes, attorney. Yes, that's a good thing. So, unfortunately, there are a lot of misconceptions with this ideology or this movement. But to clear all that, feminism is simply about the advocacy for equal rights and opportunities for all genders. So kung ibabase pa lang po natin sa definition na yan, all genders po yung ina-advocate po under feminism. So it's not, So it's not just about women. Kababaihan, alright. Kasi di ba parang naririnig ko before pag sinabi mong feminism, sa babae lang yan. Oo, hindi kami kasali dyan. Parang pro-female, feminine, ganun lang, attorney. So hindi pala, sa lahat din pala. Yes po. Alright. Because for all genders po talaga, and it is a misconception po na sabihin na feminism is advocating for women's superiority, because we are not. We are advocating for equality for all, regardless of gender. Hindi po kalaban ng feminism ang mga lalaki, but we are fighting gender-based oppressions. Oh, alright. So, hindi ibig sabihin na when you say feminism is kami lang ito. Yes. Kumbaga, pinaglalaban, equal rights, mayroon tayong kumbaga pa equal yung rights, may karapatan din tayo. Parang ganun ba, attorney, no? Yes po. Regardless of your gender. Regardless of the gender. Alright. So, ngayon naman po, attorney, nabanggit niyo po kanina na may mga common misconceptions talaga, lalo na pag naririnig natin ng salitang feminism. Yes. At nabanggit niyo din po kanina na feminism is not limited sa mga kababaihan, and it advocates for equal rights of all genders. Now, ano naman po yung mga karaniwang stereotypes bukod po sa mga nabanggit ninyo kanina patungkol sa feminismo, at paano naman po natin ito mabubuwag? Paano naman po natin ito makokorek? So, as I have mentioned earlier, one misconception is really that feminism daw is advocating for women's superiority. But again, I would like to clarify it is not, because again, we are advocating for equality regardless of gender. So another misconception din po na ang feminism is only for women. Pero hindi po, meron din po tayong mga lalaki, meron din po tayong mga LGBTQs na feminist din po, because again, if ang feminism po, it will not only benefit women but all people regardless of gender. And meron din pong another misconception na bakit pa ba may feminism na yan? Ang rami-rami na nating batas na nagproprotekta sa mga babae. Pero yes, meron po tayong batas, but
the reality is hindi po naman perpekto yung pag-i-implement po natin ng batas. So we are still facing a lot of challenges as women today. And okay po yung legal framework natin, pero ayun nga po, meron pa rin tayong mga challenges as to the reality here on the ground. And another misconception is that it is a Western concept. Di ba kung nagme-mention tayo ng feminism, parang sabi natin, ay, doon lang yan sa West. Yes, doon lang yan sa America, sa Europe. But did you know that actually we have the concept of feminism, even if it was not called as feminism, way back kahit pre-colonial times na. May pinapractice na tayo, parang practice na ina-advocate po yung feminism. Like, for example, we have our babaylans before the Spaniards came, and they wielded a certain amount of influence over the community because they served as community advisors. So, doon pa lang, masasabi na natin na this is not new. Yes. Or like, this was only introduced to the Philippines in the modern world na, no? Because kung titingnan po natin yung history po natin, matagal na po na may feminismo po sa Pilipinas. Yes po. And yung yung question po ni Ma'am na how do we debunk all of this? It is very important to educate ourselves and also to share information among ourselves. And because we are advocating for equality for all genders, not only for women, it is also important that we engage people of different genders. Yes, so educate, engage, share your information. So, pwede po dun po muna tayo mag-umpisa. Ayan, ang dami na nating natutunan. Umpisa pa lang to Mga nanay, mga ate, at pati mga kuya at tatay, kasi hindi lang ito pambabae. I think it's time for us to educate ourselves. Kumbaga, bigyan na natin ng kaalaman yung sarili natin dito. Huwag close-minded mga kababayan. Ay, para sa babae lang yan. Mas matutulungan natin ang bawat isa, no? Sa bawat karapatan na malaman natin ito. And engage, payagan nyo mag-engage, no? Ang mga kababaihan, ng kalalakihan, para matutunan natin ito. That is why we're here to also share yung mga impormasyon na kailangan nating matutunan. Attorney, sa pagbabalik, nag-commercial break muna tayo. Nabanggit mo kanina na baka akala ng iba sa Western countries lang ito, no? Ikumpara naman natin, kumusta naman yung kalagayan ng Pilipinas, no? Sa ibang bansa, compare sa ibang bansa, sa usaping gender equality. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating Ma'am Jeriz Kalusugan. Ang cancer sa colorectal ay isang uri ng cancer na nagsisimula sa malaking bituka o sa rectum. Kaya naman, maging proactive sa ating kalusugan. Magpa-check up at magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang maagang pagtuglas ay susi sa paggaling. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na primary care provider dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Tag-ulan na naman, ating bantayan ang dengue, ang lamok na Aedes aegypti, mapanganib, lagnat, sakit ng ulo, at pananakit ng katawan. Yan ang mga sintomas. Huwag mag-atubiling magpa-check up sa pinakamalapit na health center. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig, magsuot ng long sleeves at gumamit ng mosquito repellent. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Ayan, ulit po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. And again, pinag-uusapan po natin ngayon ang National Women's Month. At nandito po si Attorney Ergel May Rosal, ang ating Attorney 3 ng DOHCHD Soxargen Region, kasama ang aking partner Jeriza. At kanina nga sabi ni Attorney, sabi nga sinimulan niya, no, na nagsabing ito ay napakahalaga upang may taas na natin ang kamalayan tungkol sa karapatang pantao ng ating mga kababaihan. At ang feminism po, hindi lang po ito pambabae lang. Sabi nga ni Attorney, we are acknowledging the struggle, no, of women and of course the equal rights at sa lahat ito ng gender, hindi lang sa mga babae. And it's time mga kababayan to educate ourselves, engage
engage more and share information about this. Para padagdagan natin ang ating kaalaman, tinanong natin kanina, attorney, no, kung ikukumpara natin ngayon ang ating bansa, no, kumusta na po yung kalagayan ng Pilipinas pagdating sa usapin ng gender equality? Okay. When it comes to gender equality, the Philippines is actually performing really well in the international arena. Because Yes. as published po by the World Economic Forum in the Global Gender Gap Report 2024 po, the Philippines ranked 25th out of the 146 countries. Mataas, Yes, mataas po. Magaling po yung performance. Yung implementation In natin. fairness ng Philippines when it comes to closing the gender gap. Yes. And ang score po natin sa gender parity meaning is yung equal contribution po, mapababae ka man, mapalalaki ka man, in all aspects of life. So like education, economics, health, agriculture, yung score po ng Philippines dyan ay 77.9, which is still very good. Yes. Opo. Although it is a decline from our 2023 performance. Pero it is still good because in 2023 po, we ranked 16th. Opo. In 2024, we ranked 25th. And our gender parity score in 2023 was 79.1. In 2023, it was 79.1. In 2024, we are down 77. But that is still a good score because especially here in Asia, we are the leading country when it comes to closing the gender gap. Congratulations, Yes. attorney. Congratulations sa lahat na nagpapatupad nito. Yes. Sa office natin, attorney, maalala ko lang, ano-ano yung mga makikita nilang implementation natin when it comes to this gender equality? So sa atin po sa DOH, SocSurgen, we have what we call the GAD. I know we are all familiar with GAD. Sa GAD po natin, so gender and development po, no? So under the GAD, we see to it that all employees, regardless of the appointment status, are informed or oriented about the SOGI, what are the legal mandates about gender equality and women empowerment, and sabay din po sa pag-celebrate po ng National Women's Month ang DOH, CHD, SocSurgen, and as part of our advocacy in raising awareness of the Women's Month and our rights, nandito po tayo ngayon, hindi po ba? Correct! Yes. So, Ayan. this is one platform po, no, para makapagbigay alam din po tayo sa mga kababaihan po. Yes, So, attorney. one effort din po ito ng DOH under the Tama. Yes po. At saka hindi lang sa DOH, no, parang nakita ko yung mga iba't ibang ahensya talaga. May mga GAD corner, may mga gender, restroom, may mga ganun. Yes, attorney. all gender restrooms. Ayun. Pinapatupad din po sa opisina natin. Meron po tayong all gender restrooms. We have GAD corner din po, and we are GAD Seal certified actually. GAD Seal. Yes po. Kaya siguro mataas tayo sa rank. Yes. No? Kasi kahit saan ka pupunta, pag nagbiyahe ka rin ngayon, mapapansin mo na, may nag-implement na ng gender equality. Yes. I think may tanong po si partner Teresa. Yes. At nabanggit niyo po kanina, no, attorney, na may mga misconceptions at na educate niyo din po kami about that. Now, ang tanong ko naman po is somehow related to that. Ano-ano pong mga karaniwang problema na kinakaharap ng mga kababaihan? Okay. So because po na ng mga earlier generations, really yung mga historical struggles. So we modern Filipinas can now focus on modern issues. Yes. So some of the modern issues that we are still facing today is isa po yung gender pay gap. Pay gap? Ay, Yes. gusto kong usapin yan. Yes, attorney. So somehow po siguro sa gobyerno hindi natin masyadong na feel po because standardized po yung ating mga sweldo, pero especially in the private sector there is still a gap when it comes to pay between genders. Opo. Like for example, sa mga kababaihan po na employed in the IT industry, sa mga software developers and engineering, yes, a study showed that they are earning 18% less than their male counterparts. Yes, and Kasi babae, ganun. yes. Unfortunately, meron pa rin pong mga ganun na nagaganap. Yes, and in the health sector, unfortunately, meron din pong ipinalabas na study na
na female doctors are also earning less than their male counterparts even in public hospitals. So meron talagang issues like alive pa rin po yung issue about gender pay gap. So hindi yun, hindi mga kababayan, hindi yung gender equality. Magulang equal rights ang mga kababayan pagdating sa aspect na ganun. Attorney, at a person. Yes. Yung pagtatrabaho, kasi di ba minsan pag may asawa ka, ayaw kang pagtrabahuin, karapatan mo naman talagang magtrabaho. Yes diba, po. Attorney? Yes, may karapatan ka po talaga and that is provided under the Magna Carta. Yes. Usapin. Attorney, konting pahapyaw nga sa Magna Carta. Ano yung mga nakapaloob doon? So, in summary. Yes po. Parang overview lang po Yung Magna Carta po or RA 9710, Magna Carta of Women, ito po yung comprehensive, kumbaga ito po yung Biblia ng mga kababaihan, which provides us all the rights that we should be given or we should enjoy as Filipino women. Ayun. Yan po. And of course po, isa po doon yung karapatan ng mga kababaihan na maghanap ng sariling panghanap buhay. Yes. Because we are also fighting for one aspect of feminism again is advocating for economic independence. So hindi naman na we are out of the view na kung babae ka, nasa domestic sphere ka sa bahay ka lang. Yes, nasa bahay ka lang. We are now in with the view na women are capable as much as men. So we are all equal. So kung nagtatrabaho po yung mga lalaki, why not din sa mga babae? Hindi ba? Tama. Yes, it helps my mental health. Tapos yung pagiging productive ko. Maganda yung, kaya ko. Tustusan yung pangailangan ko. Pero kaya nga, we're also educating men out there. Yung mga mga husband natin, no? Para alam din nila yung karapatan kasi, kuya, may Magna Carta. Attorney, nabanggit mo na yung Magna Carta. Yung susunod na tanong natin, no? Ano pa yung mga batas na nagbibigay proteksyon at nagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan? So when it comes to legal framework, we have a really good legal framework here in the Philippines na nagsusulong po at nagproprotekta ng mga karapatan ng mga kababaihan. So isa na lang po dyan, the really famous and much celebrated VAUSI, Anti-VAUSI Act, RA 9262. So this protects women from all kinds, from different kinds of abuse such as physical, psychological, economic, and sexual abuse. Also, we have the Safe Spaces Act. Kung narinig nyo na po, ang Bawal Bastos Law. So this now penalizes gender-based sexual harassments. Gender-based na po yan. So, hindi lang po yan para sa kababaihan. Actually, para po yan sa lahat. Sa lahat. Yes. And medyo yung old version po ng Safe Spaces Act, hindi yung limited to training institutions and workplace environments. We also have the Anti-Sexual Harassment Act of 1997. We also have the Anti-Human Trafficking, of course. And finally, we have the Anti-Rape Law, which was amended last 2022. And under such amendment, tinaas na po yung age of sexual consent from 12 to 16. So, yes po. Ang gandang malaman nung mga batas na yon, attorney. Actually, habang pinapakinggan ko siya, music sa tenga ko. Kasi babae ako. Parang, mas nakakaradan ako ng protection kasi may mga batas na pala tungkol dito. Kahit yung anti-rape, of course. Yung bawal bastos law, yung mga ganun pala. Meron pala, no? So, dahil ito, no, sa pagsusulong ng ating pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan. Yes po. Wow! Anong masasabi mo doon, Jeriza, bilang Gen Z? Masaya ka ba may mga gantong batas na? Yes po, partner. Napakasaya ko na may mga batas na ganito. Lalo na yung Safe Spaces Act or yung sinabi ni attorney kanina na Bawal Bastos Act. Kasi hindi lang to limitado para sa mga kababaihan. Ultimong pati mga kalalakihan at iba pa pong gender ay pwede, no, ay protektado ng batas na ito kung makaranas man po sila ng mga harassment, ganyan. So, napoprotektahan po sila. At napakaganda po nun kasi at least yung mga perpetrators, yung mga ay atin pong napapanagot gamit ng batas na ito. Oo. At dapat aware mga kababayan para
warning na rin sa mga pwede pang gumawa ng mga ganito, Yes. no? Alam nila na meron tayong batas. At dahil dyan, commercial break muna tayo. Mamaya, dahil napag-usapan na natin ang batas, sasagutin ni attorney ang ano-ano nga ba ang mga legal na hakbang na maaaring gawin ng isang babae na nakakaranas ng karahasan o diskriminasyon. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. March, Colorectal Cancer Awareness Month. Ang cancer sa colorectal ay isang uri ng cancer na nagsisimula sa malaking bituka o sa rectum. Kaya naman, maging proactive sa ating kalusugan. Magpa-check up at magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang maagang pagtuglas ay susi sa paggaling. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na primary care provider dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Ayan, muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Again, mga kababayan, pinag-uusapan po natin ang National Women's Month, karapatang pantao, lalo na rin sa mga karapatan ng kababaihan. At kanina nga ang ating guest, si Attorney Ergel Rosal, sabi niya, no, may mga iba't ibang mga batas pala, no, sa ating Pilipinas na dapat aware tayo, tulad ng Magna Carta. Biblia nga yan, ang mga karapatan para sa kababaihan. VAUC, Safe Spaces Act, ang bawal bastos law, anti-sexual act, harassment, and anti-rape law. Meron pa ba akong nakalimutan, attorney? Anti-human trafficking. Human trafficking. Ayun, human trafficking. At dahil dyan, dugtong natin yung question natin kanina. May mga babaeng nakikinig dito. Ayan, mga For ate. sure, For meron sure, talaga. yes. Sabi natin kanina, ano-ano yung mga legal na hakbang ngayon na pwedeng gawin ng isang babae na nakakaranas ng karahasan o diskriminasyon? Attorney. Yes po. So, this part is very important. So, kung hindi man ito natin, I pray na Yes. hindi natin ito magamit personally. Yes, But attorney. in case po, may alam po tayong mga kaibigan, mga Oo. kapamilya, or may Tama, tama. kakilala lang po tayo na are under or nakakaranas po ng any kinds of violence or discrimination. Now, for example po, violence against women under 9262, meron po tayong dalawang option dito. One option is filing protection orders. Filing protection orders. Mhm. Or second option it would be to file a criminal case. Now, under the option of filing a protection order, meron po tayong isang kind ng protection order is yung pinaka-accessible po. Sa barangay po natin kukunin. Yun. Ito po yung tinatawag natin na barangay protection order. So, i-issue po yan ng barangay kapitan, and that is effective for 15 days. Alright. So, once in-issue po yan, yung perpetrator po, bawal po siya lumapit. Dapat po pumalayo siya. Hindi siya pwedeng aligid po sa bahay po ng biktima. Another kind of protection order is our temporary protection order, TPO. So, ngayon po, ang TPO po, dyan na po yan fina-file sa ating mga korte. Pero ang TPO po actually, the same day of filing, binibigay na yan ng ating mga judges. So, that is effective for 30 days. And kung gusto mo naman na pangmatagalan or kung gusto mo pang habang buhay na talaga. Habang buhay, yes, attorney. We also have that one option, which is applying for a permanent protection order. So unless po na-revoke, unless po na-lift ng korte na nagbigay po nung permanent protection order, that is effective. Yes po. So the filing of criminal case, yung other option po natin, of course po, that is with the assistance of our brothers and sisters in the legal profession. So, if you are indigent or financially incapacitated po, yes, available po ang services ng ating mga PAO lawyers. Yes po. So, that is... Pwede silang lumapit dun, Yes attorney. po. Yes po. Tapos po, bilang mga taga-kagawaran ng kalusugan po Yes, tayo, okay. actually, we also have a program which
which touches upon yung mga cases po ng violence against women and also violence against children. So we actually have in the DOH, we have the Women and Children Protection Program. So under this program, we are aiming to establish in all public hospitals po Ayun. ng isang WCPU, Women and Children Protection Unit. And dapat po sa isang unit po ito, meron po tayong doktor, meron po tayong nurse, meron tayong social worker, of course, for the appropriate interventions, and also meron po tayong miyembro ng police. So kumbaga po, kung meron po tayong isang WCPU sa ating hospital, once meron pong biktima na papasok sa hospital, parang one-stop shop na po siya. Andun na. So hindi na po kailangan lalabas ng biktima sa hospital para lang na mag-report sa police, maghingi po ng necessary intervention sa social worker or sa DSWD, because again, that will be considered as a one-stop shop inside the hospital. So we are aiming po na to establish, kung hindi pa po kaya yung WCPU, yung unit, kahit po WCP desk muna, para at least po yung mga biktima po natin na pumupunta ng hospital, kasi usually po pumupunta po talaga for medical legal, and sad to say, there are still a lot of cases for sexual abuses. Tama. So, gusto po natin bigyan po sila ng immediate po na help once they enter our hospital. So, isa po yan sa programa ng Department of Health po. Oh, thank you, Attorney. So, etong pwede nilang gawin, Attorney, hindi lang sa barangay, pwede rin sila lumapit sa yung sinabi niyong public hospital na Yes. merong WCPU. Tama, Yes po. Attorney, no? Sa mga RHU, Attorney, pwede rin ba silang dumulog doon? For now po, ang existing guidelines po natin, hospital levels. Hospital pa lang siya. talaga. Yes, hospital levels. But actually, I had the opportunity of also joining the consultative workshop last Yes, year for attorney. WCPP. Because po yung guidelines po natin is dated 2013 pa. So medyo ilan na ba? Oo. 12 years old na yung guidelines old na nato. So like it's due for amendment na Oo. So one suggestion there during the consultative workshop was to include the RHU. Ayun. Kasi 'di ba, yung pinaka-accessible Malapit, po, oo, yes. oo. Pinaka-accessible po sa ating mga mamamayan is the RHU. So, yun po na-suggest po doon sa workshop na i-include po yung RHU sa ating referral system when it comes to handling violence against women or violence against children cases. Nice. For development, no? Yes. We're looking forward for that. So again, mga kababayan, mga kababaihan, meron po tayong pwedeng gawin. Sabi nga ni Attorney, pwede tayong mag-file ng protection order, filing criminal case sa barangay, no? Parang barangay protection order, no? Pwede sila Yung lumapit BPO po, doon. yes, sa Opo. barangay. Tapos from Attorney, no? From 15 days, 30 days? 15 days yung Tapos, barangay protection meron din order. 30 days na Pero protection. yung 30 days po, temporary protection order. Yes, protection. tama po. Oo. Pero that will be filed not in the barangay but sa korte na po. Yes. Hanggang sa meron ding permanent talagang protection kung Yes. gusto mo. Oy, so it's your choice, no? Depende na sa sitwasyon kung ano yung gusto mong mangyari. And I think may katanungan ulit si partner Jarius. Yes. Pagkakataunang matanong habang nandito si Attorney. Oo nga po, partner. Talaga itatanong ko talaga to as in. Go. Now, Attorney, may tanong po ako. Anong may papayo mo naman sa mga kababaihan na natatakot ipahayag ang kanilang boses o tumindig para sa kanilang mga pinaniniwalaan? Yes, payo, Okay. Attorney. So ito po actually fear is something that you cannot easily defeat. But one thing na makakatulong po is giving them hope and giving them appropriate information. Like, especially po ngayon, opportunity na po ito para makapagbigay alam po tayo sa mga babae na kung ano po yung pwedeng gawin nila when it comes na kung sa mga instances po if they are experiencing abuses. So, unang-una po dyan, dapat ilagay po natin sa ating mga isip that we are actually protected. There will always be someone who is willing to help you. Apo. So always remember din kung ano yung mga options mo, saan ka dapat pupunta. Yes, and I know mahirap sabihin na do not be afraid, hindi Oo. po ba?
Oo. Pero importante din pong malaman na you have a way out. Yes. You have a way out. So yun lang po dapat alam din po natin kung yung mga remedies that are afforded to us. So Yes. importante din po i-educate natin ang self natin. Do not allow ourselves to be locked in abusive environment just because na gusto natin i-maintain ang images. Yes. So dapat yung overall well-being po natin yung kinokonsidera po talaga natin. Ayan, importante talaga na alam mo, you have to be educated talaga. Attorney, para naman sa mensahe natin para sa mga nakakaranas ngayon, no, like, hesitant pa sila, and then sa mga kamag-anak, no, na anong pwede nating ipayo para mapalakas yung loob nila. Okay po. Isa din po actually na very essential na to empower our women is to be a good support system. Ayun. Yes. To be a good support system. Now, for example, you know that a family member, a woman family member is being abused or is experiencing abuse or discrimination, dapat hindi mo tinatry bury yung kanilang experiences. You have to share to them that they have the option like this, like that. Pwede kang protektahan under the law, pwede kang mag-file ng kaso. So like, on our part, kung kunwari tayo yung friends or circle ng person undergoing or nakaka-experience po ng abuse or discrimination, pwede po natin silang tulungan by giving them the correct information. Yun din po, tayo din po kung in the unfortunate event na tayo po yung mga biktima, see to it na meron tayong mga taong pwedeng lapitan. Ayun, support system, no? Dapat kailangan po talaga natin ng support system. Because first and foremost po, violence against women under 9262 is a public crime. Ayun. So ako. anyone who has, actually it's not only 962, no? Like anti-human trafficking, anti-rape law, that those are all considered as public crime. And being a public crime, hindi po necessary na kung sino po yung biktima, yun lang po makaka-file ng kaso, actually. Because anyone, any citizen who has personal knowledge, meaning nakita mo, Apo. narinig mo, Alright. meaning you have personal knowledge that the Apo, crime apo. was committed, you can actually file the complaint. Nako. So, hindi po siya limited kung sino po lang yung biktima. Yes, hindi po yun na sila lang po talaga yung may karapatan na mag-complain, mag-institute ng complaint. Ang lawak ng batas na to. Yes. Once you're educated, mga kababayan, kung nakikinig ka ngayon, ayan, alam mo na ang mga karapatan, alam mo yung mga pwedeng action mong gawin, at karapatan mo ring mag-complain, no? Yes po. Para matulungan ng ating mga kababayan na nakakaranas ng mga ito. Attorney, since it's almost 12, Yes, no? Baka may gusto ka pang idagdag, attorney, bago ang iyong last message for our kababayan. So, I believe po talaga sa hindi naman yata siya saying. But like, small actions can lead to parang may rippling effects. Yes, And yes. eventually, these small actions can bring about substantial changes in our society. Now, by informing ourselves, by educating ourselves about our rights, by constantly acquainting ourselves with our history of struggle, dapat pong mga kababaihan, I really hope that we can all stand for ourselves and for each other. So kung maalala po natin ang celebration, ang theme po talaga ng National Women's Month from 2023 to 2028, ang theme po talaga natin is We for Gender Equality and Inclusive Society. So the struggle, the fight for gender equality is not just the responsibility of women. It is we, women and everyone. So sa atin pong mga kalalakihan, sa atin din pong mga sa mga members din po ng LGBTQ, join po yung ating mga kababaihan po sa pagsulong po ng gender equality, because this will not only benefit mga kababaihan but eventually everyone po, lahat po tayo. Yes, thank you very much. Naway, nagbukas ang inyong kaisipan, lumakas ang inyong paninindigan, no? Lumakas ang inyong loob para ipaglaban ang karapatang ito dahil hindi kayo nag-iisa, mga kababayan. Aside from DOH, andyan po ang napakaraming batas para po maprotektahan at pangalagaan ang inyong mga karapatan. Any last message, partner Jeriza?
Ayan po, mga kababayan, manindig sa inyong mga karapatan. Yes. Hindi lamang po ito limitado para sa mga kababaihan, ngunit overall na po ito sa lahat ng genders. All genders. Oo. Kaya, go for what you believe is right because you are protected by the law. Correct. Ang dami ko natutunan, partner Jeriz. Yes. Alam ko yung mga kababayan natin nakikinig. Nag-iisip-isip na, yan, mabuti yan. Kasi mag-umpisa yan sa pag-iisip. Let's analyze what is happening to us sa buhay natin. At tandaan natin, no, at hindi lang ito para sa kababaihan. Again, to all gender po ito. Attorney, bago natin na closing program natin, baka may gusto ka pang batiin, attorney. Again, happy National Women's Month po sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga anak, sa lahat ng mga lola, ng mga tita, everyone, sa lahat ng kababaihan, always po nating isipin at pagtandaan, hindi ka babae lang, pero babae ka. So, happy National Women's Month po. Yay! I love that. So, again, tandaan, hindi ka lang babae. Babae ka. Ayan. Maraming salamat po again. Attorney Ergel May Rosal and sa aking partner Jeriza. At ito po, dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, ang Department of Health, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region. Muli ako po si Lea Dominguez Reformado, kasama aking partner and ang ating very special na guest, Attorney Rosal. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Servisyong Urgent, Servisyong Soc-Surgeon. Hanggang sa muli, hindi ka lang babae, babae ka. Bye-bye! Bye po! Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman. Mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.